Sa paglalakbay ng dalawa ay nakakita sila ng isang lawa kaya kukuha sana si Rico ng tubig. Pero habang nagsasalok ng tubig ay may lumabas na halimaw na muntik na siyang makain pero agad na nailigtas ng robot. Pagkatapos ay gumawa sila ng isang kubo, saka nagsindi ng apoy para layuan daw sila ng mga halimaw. Pero mas lalong lumapit sa kanila ang mga insekto. Palihim naman silang pinagmamasdan nila Ozen mula sa itaas kaya nalalaman nila ang nangyayari sa dalawa. Sa ika-5 araw ay nagplano ang dalawa kung paano mahuhuli ang hippopotamus. Gumamit sila ng dumi ng babaeng hipo para maakit ang lalaking hipo. Sa kanila ito sinilaw, saka naman ito binuhat ni Reg gamit ang kamay para tumusok ang likod nito sa puno. At napapanood naman nila Ozen ang pagtutulungan ng dalawa. Dahil sa tagumpay ang panghahunting ay marami na silang pagkain. Sa pagsapit ng ika-10 araw ay nakita ni Marolf na nagbalik na ang dalawa. At dahil sa pagod ay nakatulog agad si Rico, kaya naalala ni Marolf noong pinaranas din sa kanya ito ng master niya. Pagsuot ni Reg ng helmet ay umilo na naman ito, pero hindi niya alam ang ibig sabihin. Sabay-sabay silang kumain, nang mabanggit ni Reg na pakiramdam niya ay 1 araw lang ang 10 araw na karanasan nila. Kaya giit ni Ozen na mas mabilis daw kasi ang panahon at oras sa itaas kung ikukumpara sa abyss kaya maaaring buhay pa nga talaga si Liza. Dahil dito yayakapin sana siya ni Rico pero sinapok niya ang bata. Binalaan din sila ni Ozen na huwag manatili ng matagal sa ika-5 bahagi para maiwasan ng iba pang mga white whistle dahil hindi daw sila mabait katulad ni Ozen, na hindi pinaniwalaan ni Reg kaya nasapok. Sinabi din ni Ozen na ang dokumentong hawak ni Rico ay hindi sulat ni Liza, dahil kakaiba daw ito at napakatibay din ang ginamit na papel na kahit siya ay hindi niya magawang mapunit. Saka binigay din ni Ozen ang lumang weapon ni Liza kay Rico. Nagpaalam na ang mga bata sa seeker camp para magpatuloy sa paglalakbay na labis na ikinalungkot ni Marolf. At habang pinagmamasdan sila ni Ozen ay naalala nito ang pangako niya kay Liza na tutulungan niya ang anak nito. Pagkatapos ay sumilip sila sa malawak na bangin na siyang daanan pababa ng abyss. Naghanap sila ng maliit na lagusan kung saan mas ligtas silang makakababa. At pagsilip nila sa butas ay nakakita sila ng mukhang alien ni Ben 10 na halimaw na napakarami pala sa lugar. Kaya naghanap sila ng bagong butas na mapapasukan. At para makadaan sila ay inihagis nila ang maliliit na nilalang para puntahan ng mga halimaw, saka sila tumalon para magpunta sa panibagong lagusan. At nakita naman ni Rico na diretso daw ang lagusan hanggang sa ibaba. Patuloy silang naglakbay sa madilim na lagusan hanggang makarating sa dulo nito. Na nakita nilang parte pala ng isang barko noong unang panahon. Kaya naisip ni Rico na baka merong mga kayamanan sa lugar. Pero ang natagpuan niya ay ang pugad ng isang halimaw. At bago pa siya makain ay nailigtas na naman siya ng kaibigang robot. Dahil dito'y napilitang gamitin ni Reg ang incinerator cannon na tumagos pa sa labas kaya bagsak ang halimaw. Subalit kailangan mag-recharge ni Reg kaya naman kailangan nilang magtago. Pero meron pang isang halimaw ang nakakita sa kanila. Na nakita niyang ito rin ang parehong halimaw na muntik nang kumain sa kanya dati. Nakapunta sila sa isang dead end at kailangan pang matulog ni Reg pero nagpupumilit ang halimaw na makapasok. Kaya naman pinipilit ni Rico na makadaan subalit nakaharang ang mga bulinggit, ngunit nang marinig nila ang halimaw ay kusa din silang umalis. At pagkababa nila ay tuluyan nang nakatulog si Reg. Kaya hinila na lang siya ni Rico. Napahinto si Rico sa sobrang pagod. Ngunit nang makaamoy ng pagkain ay nagkalakas ulit. Ngunit nahulog sila sa isang lagusan na kusang bumukas, saka na lamang nasa tiyan pala sila ng isang malaking halimaw. Kaya kailangan nilang makatakas bago pa sila malusaw. Binutis ni Rico ang tiyan nito kaya nakalabas sila at namatay naman ng halimaw. At dahil napunta sa kanila ang amoy ng isang prutas ay akala ng mga bulinggit ay mga pagkain sila. Hanggang sa mahulog na naman sila sa isa pang lagusan at nakarating sa isang lugar ng mga stalactites. Buong lakas na binuhat ni Rico si Reg kahit na nahihilo na siya. At dahil sa sumpa ng abyss ay nagkakaroon siya ng mga hallucinations ng mga kaibigan at pati ng nanay niya. Pagkatapos ay napunta sila sa isang gondola papabalik sa itaas, saka sila sinalubong ng napakaraming mga tao. Subalit sa gitna nito ay naalala ni Rico na nawawala si Reg, na sinabi ng nanay niyang naiwan daw sa abyss. Hanggang sa magising siya sa hallucination. Ngunit nakita na naman sila ng halimaw na galit sa kanila, kaya inilabas ni Rico ang sandata ng nanay niya para labanan ito. Pero nagising na rin si Reg na sinuntok ang halimaw. Pagkatapos ay gamit ang sandata ni Liza ay hinambalos niya pa ng napakalakas na siyang nagpatalsik dito papalabas ng kuweba. At mamaya ay natanon na nila ang ika-4 na bahagi na tinatawag na Goblet of Giants. Bumaba sila sa ika-4 na bahagi ng abyss at naghanap ng magandang spot para kumain nang makakita sila ng malalaking squid sa mainit na tubig.
Napansin naman ni Reg na parang may nakikinig daw sa kanila kaya agad silang umalis para maghanap ng mapagtatayuan ng camp. Subalit habang naglalakad ay may nakita silang isang halimaw na balbon na mukhang mapanganib kaya agad silang tumakas. Subalit naabutan pa rin sila nito kaya nawasak ang bag ni Reg. Nakita din nilang nahulog ang weapon saka sinipa pa ng halimaw papalayo. Inilabas ng halimaw ang mga panusok nitong may lason, saka sumugod sa dalawa kaya ginamit ni Reg ang payong na siyang nabutas ng halimaw. Ngunit pagtingin kay Rico ay natusok din pala ito. At para hindi agad kumalat ang lason ay tinalian ni Reg ang kamay ng kasama. Pagkatapos ay tumakas papunta sa itaas. Nakatakas man sila ay nagkaroon naman ng sumpa si Rico dahil sa pag-akyat kaya umiikot na ang paningin nito. Nagsimula na rin magdugo ang mga mata ni Rico at namamaga rin ang kaliwang kamay, kaya inutusan ni Rico si Reg na putulin na lang ang kamay niyang nalagyan ng lason, kaya kahit labag sa loob ay ginawa ito ng kaibigan para lang mailigtas si Rico. Napansin ni Reg na nagkaroon si Rico ng matinding lagnat saka nilapitan pa sila ng mga malalaking lamok. Pagkatapos ay nakita ni Reg na hindi na humihinga ang kaibigan kaya labis itong nagdalamhati. At dahil sa ingay ni Reg ay nakita sila ng isang nilalang na sinabing may pag-asa pa daw mabuhay ang bata. Sinabi nito na hipan daw ni Reg ang bunganga ng kaibigan habang nakasipit sa ilong nito. At pagkatapos ay nakitang naka-recover si Rico. At para tuluyang gumaling si Rico ay nagpunta sila sa hideout ng nakilalang nilalang. Dito ay nagpakilala si Nanachi na isa daw hollow. At dahil may kasanayan si Nanachi sa panggagamot ay tinulungan niya si Rico sa kalagayan nito, sinabi ni Nanachi na siya daw ang naramdaman ni Reg na nagmamasid sa kanila kanina. At nasaksihan daw ni Nanachi ang lahat hanggang sa atakihin sila ng malaking halimaw. Subalit dagdag pa nito na wala daw siyang balak magpakita sa dalawa subalit naawa siya kay Reg nang makitang iniiyakan niya si Rico. Mamaya ay may narinig si Reg kaya ipinakilala siya ni Nanachi sa kaibigan niyang isa rin daw hollow, ngunit mukha talaga itong halimaw. Giit ni Nanachi na dati daw silang parehong tao subalit naging ganito ang anyo ng kaibigan dahil daw sa sumpa ng abis, dahil nagpunta sila dati sa ika-6 na bahagi. At si Nanachi daw ang patunay na maaari pa ring makaalis sa ika-6 na bahagi nang hindi pa rin nawawala ang pagkatao mo. Pagkatapos ay binigay ni Nanachi ang listahan ng mga kailangang kunin ni Reg na mga sangkap ng gamot, dahil 12 oras na lang daw ang itatagal ni Rico kung hindi siya maagapan kaya agad na umalis si Reg. Isa-isa at maingat na kinolekta ng robot ang lahat ng mga sangkap na kakailanganin para mapagaling ang kaibigan. Pagbalik ni Reg ay natuwa ang hollow sa mga nakolekta niya. Kaya agad na ginamit ni Nanachi ang mushroom kay Rico para daw gumaling ang buto nito at mawala ang pamamaga. Lumabas si Reg para labhan ang damit ni Rico ngunit nakakita siya ng mga bulaklak at mga puntod. At sa isang iglap ay nag-hallucinate siya at nakita ang isang puntod na kinatitirikan ng sandata ni Liza, saka nakitang may hawak din siyang isang kwintas. At saka lang siya natauhan ng tapikin siya ni Nanachi. Ang hollow naman na kaibigan ni Nanachi ay nagpunta kay Rico, na tila ba natutuwa sa bata. Samantala sa itaas ay kumonsulta si Jiro sa isang manggagamot dahil nagkasakit si Kiyu. At dahil kaarawan ni Kiyu bukas ay naisip nila Shigi at Nat na ito ay ang birthday death disease. Na ayon kay Jiro ay dumarami na daw ang namamatay sa sakit na ito sa araw ng kanilang kaarawan, sa katunayan ay may nadaanan pa silang isang funeral dahil sa birthday death disease. Subalit pagdating nila sa ship ay nakitang magaling na bigla si Kiyu kahit na wala pa daw ginagawa ang nurse. Kaya naisip ng babae na ito nga ay isang sumpa ng abis. Pagbalik ni Reg ay nakita niyang nakapatong si Mitty sa kaibigan, subalit giit ni Nanachi na natutuwa lang daw ito kay Rico dahil isa rin daw itong batang babae dati. Dagdag pa ni Nanachi na si Mitty din ang dahilan kung bakit nailigtas nila si Rico, dahil sa ininject niya ang lason sa katawan ni Mitty para makagawa ng antidote. Pagsapit ng gabi ay tinanong ni Reg kay Nanachi kung may alam itong paraan para maiwasan ang sumpa ng abis. Kaya ipinakita ni Nanachi ang isang napakanipis na tela para ipaliwanag sa robot kung paano gumagana ang Curse of the Abyss. Giit nitong madali daw makababa sa abyss, subalit kapag susubukan mo ng umakyat ay saka katatamaan ng sumpa. Dahil ang sumpa daw ay nanggaling sa force field na tila ba isang trap na madaling makapasok pero mahirap makalabas. Dagdag pa ni Nanachi na sa base niya daw ay mahina ang force field dahil nasa sulok ito ng abyss. At para mas maintindihan ni Reg ay hiningi ni Nanachi ang helmet niya para lagyan ng walkie-talkie. Tapos nagpunta si Reg sa spring habang inuutusan ni Nanachi ng mga dapat niyang gawin. Subalit nakarinig ng pita si Reg kaya siya nagmadali, nang makita niyang nandito ang halimaw at isang cave raider na isang black whistle. Sa tulong ng instruction ni Nanachi ay nahawakan ni Reg ang ilong nito kaya nagwala ang halimaw subalit bawal siyang bumitaw. Nagawa nitong matusok si Reg subalit pinulaputan niya pa ito ng kamay.
Tapos ginamit ng robot ang incinerator cannon niya para paslangin ito, subalit nagawa pa ring makailag ng halimaw. At matapos ang pagsabog ay nakatakas pala ito. Pagkatapos ay nakiusap si Reg sa Cave Raider na sabihin kay Leader Jiro sa guild na magpapatuloy daw sila ni Rico sa paglalakbay. Ikinatuwa ni Reg ang nangyari dahil napalagan niya ang halimaw kaya niyaya niya si Nanachi na sumama sa paglalakbay. Subalit biglang nakiusap si Nanachi na paslangin ni Reg si Mitty para daw maibsan na ang paghihirap nito. Nakatulog na si Reg sanhi ng paggamit ng incinerator kaya hinihila siya ni Nanachi, nang maalala ng Halo ang nakaraan. Dati pala siyang isang batang ulila na walang makain. Hanggang sa isang araw ay dumating ang isang white whistle na nagngangalang Bondrod sa lugar. Kung saan inanyayahan nito ang mga bata na magpunta sa Netherworld para sa isang makabuluhang adventure. Lahat ng batang nais sumama sa misyon ay pinapasok nila sa isang vessel, at dito sa loob nakilala ni Nanachi si Mitty kaya naging magkaibigan ang dalawa. At pagdating sa destinasyon ay nakita ng dalawa ang magandang ilaw sa itaas na likha ng abyss. Tapos nagpunta sila sa isang silid kung saan sama-sama ang lahat ng mga bata. Di kalaunan ay isa-isa silang tinawag ni Bondrod para maglakbay sa abyss, hanggang sa silang dalawa na lang ang matira sa loob ng silid. Pero agad na ring ipinatawag si Mitty. Kaya giit ni Nanachi na sana ay sabay daw sila nitong maglakbay pero hindi pumayag si Bondrod. Dahil nag-iisa ay naisipan ni Nanachi na lumabas ng silid, nang marinig ang pag-uusap ni Bondrod at ng isang lalaki. Kaya nalaman niya na parang may masamang ginagawa ang mga matatanda. Kaya naman sinundan ni Nanachi ang dalawa hanggang sa makarating sa isang lab, kung saan nakakulong si Mitty sa isang capsule. Nakita ni Bondrod si Nanachi kaya naman nilagay din siya nito sa isa pang capsule. Giit ng white whistle na ang sinasakyan nila ay isang elevator para agad silang makababa sa ika-6 na bahagi ng abyss. Pagkatapos ay agad daw babalik sa itaas ang elevator para sadyaing malagyan ng sumpa ang mga bata para sa eksperimento nila. Para malaman kung paano malalabanan ng sumpa sa abyss. Labis na natakot ang mga bata nang malaman na gagawin pala silang guinea pig. At sa isang iglap ay bumagsak ng napakabilis ang elevator na sinasakyan nila patungo sa pinakababang parte ng abyss. Dito ay nakita nila ang napakaraming halimaw na sa suspetsa nila ay ang mga batang nauna. Nang makita ito ni Mitty ay sinabi nitong mas nanaisin niya na lang na masawi kaysa maging katulad ng mga nakita nila. Agad na nagsimulang umakyat ang elevator, dahilan para tamaan sila ng sumpa kaya nagkaroon ng mga balahibo at buntot si Nanachi, habang si Mitty naman ay naging katulad ng mga nakita nila sa ibaba. Dahil sa nangyari ay nalaman ng white whistle na naging immortal daw si Mitty dahil kahit ano daw ang gawin niya dito ay hindi ito namamatay. Pero labis na naawa si Nanachi sa kalagayan ng kaibigan. Dahil dito ay itinakas ni Nanachi si Mitty, hanggang sa mapadpad sila sa lugar na ginawa niya ng hideout. Dito ay sinubukan niyang kausapin si Mitty pero bigo. Kaya sinubukan niyang paslangin ito gaya ng hiling, pero nabubuhay lang muli. Kaya naman naisip ni Nanachi na si Reg lang ang makakapagpalaya ng kaluluwa ni Mitty sa pamamagitan ng incinerator cannon. Subalit naguguluhan si Reg kung kakayanin niyang gawin ang hiling ng Hollow. Dahil sa nalaman ni Reg ay naisip niyang nakakaawa pala ang kalagayan ng dalawa, at ang mga antidote at mga lason sa lugar ay kasangkapan pala ni Nanachi para tuluyang mapalaya si Mitty. Kinagabihan ay inaalagaan ni Reg si Rico nang muling maisip kung gagawin ba niya ang hiling ni Nanachi. Kinabukasan ay naisip ang itanong ni Reg kung kailangan ba talagang paslangin si Mitty. Kaya sinabi ni Nanachi na kapag dumating ang araw na namatay na daw siya ay wala nang makakasama si Mitty magpakailanman dahil immortal ito. At tanging si Reg pa lang daw ang nakilala niyang maaaring makakapagpalaya kay Mitty sa pamamagitan ng incinerator cannon. Dahil kapag pinalagpas daw nila ang pagkakataon ay habang buhay na magdudusa si Mitty sa katawan na hindi naman ito gusto. Dahil dito'y pumayag na si Reg, pero pinilit niya muna si Nanachi na mangakong hindi kikitilin ang sariling buhay pagkatapos nilang palayain si Mitty. Inihahanda na nila ang lugar kung saan nila papalayain ang kaluluwa ni Mitty. Nagpaalam si Nanachi sa kaibigan sa kamalungkot na itinutok ni Reg ang cannon sa Hollow. Subalit natigilan ng robot dahil nadala ng emosyon si Nanachi. At matapos magpaalam sa kaibigan ay buong lakas na nag-charge si Reg ng incinerator cannon, na siyang lumusaw sa lahat ng nasa harapan nito maging ang katawang immortal ni Mitty. Habang nakikita ang pinangyarihan ay napaiyak na ng tuluyan ang dalawa. At dahil sa labis na kalungkutan ay nag-hallucinate si Reg na kasama niya si Liza. Paggising ni Reg ay nakita niyang nagising na pala si Rico. Saka sabay-sabay silang kumain ng luto ni Rico, at naiiyak pa nga si Nanachi dahil first time niyang makakain ng masarap. Ngunit bigla namang naitanong ni Rico kung may isa pa ba silang kasama dahil nanaginip daw siya ng nakakatakot, dahil nakita niya pala sa panaginip si Mitty.
Subalit hindi nila sinabi kay Rico ang nangyari, sa halip ay lumabas si Nanachi para magpahangin. Pagkatapos ay dinala sila ni Nanachi sa isang lugar kung saan may kapangyarihan ng tubig na magpagaling. Sabay na naligo ang dalawa habang nagbabantay si Nanachi, nang makita ni Rico na nakatayo daw ang pototoy ng robot kaya napasisid ito dahil sa hiya. Pagbalik sa bahay ay tinanggal na nila ang mga mushroom sa kamay ni Rico, at matapos ang operasyon ay nagdulot ito ng malaking peklat sa kamay niya. Niyaya na rin ni Rico si Nanachi na sumama sa paglalakbay. At ang pagpayag ng Hollow ay labis na ikinatuwa ng magkaibigan. Pagkatapos ay gumawa sila ng liham na ipinadala sa isang lobo para matanggap ng mga tao sa itaas. Saka nagsimula na rin silang maghanda ng mga gamot at iba pang kakailanganin sa kakaharaping paglalakbay. Nakita ni Marolk ang sulat na ipinadala nila Rico. At nang malamang galing ito sa kaibigan ay pinalipad ito muli ni Marolk para makarating sa itaas. Gumawa sila Nanachi ng malaking bag para sa lalagyan ng mga gamit. At ang sulat naman nila ay tagumpay na nakuha ni Nat sa itaas ng abyss. At matapos ang pag-iimpake ay nagsimula na ang paglalakbay ng magkakaibigan. Samantala nakita naman ni Bondrod na nawala na ang ilaw sa signature ni Mitty, kaya nalaman ng White Whistle na nagtagumpay si Nanachi na palayain ang kaibigan. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.